Magandang gabi, Radyo Serbato, 91.5. Magandang gabi sa tatlong probinsya ng Dinagat Island, Agusan del Sur at Agusan del Norte. Andito naman po tayo uli sa ating 30 minutong paghatid impormasyon sa mga Pilipino tungkol sa malaking kayamanan ng mga Pilipino na makapagpabago sa ating kapalaran. Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, inilatad ang programang buwanang pensyon o buwanang benepisyo para sa mga Pilipino. At ito ay habang buhay, hindi tayo nagbibiro. Habang buhay na benepisyo, ito yung ating future, mga kapwa ko Pilipino. Ang programa na ito ay magdala ng pagkain sa inyong hapagkainan at makapagwakas sa gutom ng milyong-milyong Pilipino ngayon. Ang ating slogan, narito po ha, ito yung ating sticker. Wakasan ang kahirapan, Deuterium ang solusyon. Naglalakbay ngayon ang programa na ito at ang manpower natin ay ang ating mga coordinator sa bawat rehiyon, probinsya, cities and municipalities and onto the barangay. Ang dami ng barangay natin ha, kung hindi ko nagkakamali, nasa 45 mahigit o kumulang 1,000 ka mga barangays. Pinagsikapan natin nga ito ay malagyan natin ng mga coordinator. Bago ko pumalaod, isang pagbati, babatiin ko muna ang batiin ko yung ating mga coordinator dyan sa Mimarupa, yung operation ngayon ng Mimarupa. Bago ko pumalaod ha, kailangan bigyan natin ng pagpugay itong mga coordinator natin na nagtrabaho. Ito ay under sa BARM Group sa pangunguna ni Dato Ting. At ang na-assign dito bilang Provincial Coordinator of 2nd District ng Southern Palawan, Sir Nelson E. Calextro. Magandang umaga sa iyo, sir. Nakailang dating ka na dito sa ating opisina. Masaya ako kung makikita ang mga katulad ninyo nga nagbigay talaga ng direksyon sa ating advokasya para maisulong ito dyan sa area ng ating Mimarupa, dyan sa Palawan. Maraming salamat sa iyo, Sir Nelson. Ang iyong Assistant Provincial Coordinator of 2nd District Southern Palawan nga si Roblan Bonsalag. Sir Roblan, thank you po sa iyong dedication. Kay Rex Raya nga naging Municipal Coordinator sa bayan ng Quezon, Palawan. Kay Ginaline Cario, Ma'am Ginaline Cario, Barangay Coordinator ng Barangay Aramaywan, Quezon, Palawan. Ma'am Rhea Nacolanga, Barangay Coordinator ng Palawan. Barangay Coordinator ng Isugod, Quezon, Palawan. Okay. Ma'am Jenny B. Etang Canieti, Barangay Coordinator ng Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan. Kay Ninoy Lisian, Barangay Coordinator ng Barangay Tabon, Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Sir Ninoy. Kay Sir Leo Buslao, Barangay Coordinator ng Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan. Kay Ma'am Violeta Mora, Barangay Coordinator ng Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Kay Sir Pancho Matilla, Barangay Coordinator ng Panitian, Quezon, Palawan. Kay Sir Michael Atrero ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Ma'am Lea Calextro, Barangay Coordinator ng Suwangan, Quezon, Palawan. Kay Ma'am Emily Baltar ng Barangay Malatgaw, Quezon, Palawan. Kay Ma'am Rose Ann Martinit, kababayan ko itong mga Martinit, ng Barangay Punta Baha, Rizal, Palawan. Claren Kudog, Barangay Coordinator ng Ransang, Rizal, Palawan. Kay Amsani Padjing, Municipal Coordinator ng Bayan ng Rizal, Palawan. Wow, sir. Sir Amsani, thank you po. Mary D. Sinay ng Barangay
Barangay Coordinator ito no, ng Ukayan, Batarasa, Palawan. Vina Pakin, Barangay Coordinator ng Malatgao, Nara, Palawan. Ito po ang mga coordinator na bumubuo ng 2nd District ng Palawan. Marami pa. Sir Nelson, hingiin ko pa ang sa ibang lugar ng Palawan. Maraming salamat mga ma'am and sir sa inyong mga dedikasyon at sa inyong mga panahon. Nagtitiis tayo. Tayo ay mga walang sahod at pero nagsakripisyo tayo. Sakripisyo po ito at misyon. Kailangan masave natin ang gutom ng ating mga kapwa Pilipino. Naging manpower kayo upang matupad ang advokasya ng ating ina ng bayan. Okay. So maraming salamat ulit no, mga pagpugay sa ating mga barangay coordinator. Submit na natin ang iba pang mga barangay coordinator. No, napakarami pa po. Kaya lang, dahan-dahan lang muna kasi baka puro pagbati na lang tayo, wala na tayong oras sa ating explanation. Okay, balik tayo. Sa mga nakaraan, natalakay na natin kung ano ang deuterium. Tama po, no? Isa itong uri ng hydrogen gas na dito lamang makukuha sa Pilipinas at napapanahon ng ating pag-uusapan kasi ito ang susunod na gasolina ng buong mundo. Pangpalit ito sa gasolina. Napapanahon po. Okay. Meron akong guide dito ha para wag maligaw sa topic. Tinalakay natin na nakita ito ng mga siyentist sa Surigao. Okay no? Alam na nating lahat. May paliwanag ko na ng makaraan. At sinabi ko na rin sa inyo na ang operation na ito sa ngayon ay wala na sa Surigao. Makinig kayong mabuti at sundan ninyo ang ating mga paliwanag. Please. Mag-subscribe kayo sa aking channel, YouTube channel, PDDY Secretary, like and share, and then para updated kayo sa ating mga usapin. Wala na po sa Surigao. Sinisigurado ko sa inyo. At sa puntos na ito, kayo ay aking ibinitin, bakit po wala sa Surigao ang operation? Ibibitin ko muna kayo. At meron 3 katanungan na iniwan ko sa inyo. Okay, makukuha ang deuterium sa tamang lugar, tamang tao, tamang panahon. Yung 3 ito, unti-unti nating lilinawin sa mga kapwa ko Pilipino out there para magkaroon kayo ng mga ideya. Ang tanong na iniwan ko sa inyo, ito lamang. Ano ang ugnayan ng lindol sa Bohol sa istorya ng deuterium ng buong mundo at deuterium ng mga Pilipino? Bago mangyari ang lindol sa Bohol, ito yung ating talakay ng nakaraan. Sinabi na ng Diyos sa langit sa isang tao na ang Bohol bubutasan ng 12 kilometers na butas. Nangyari ang lahat. October 15, alas 8:12 ng umaga. Actually, alas 7 pa lamang ng oras na yon. Sinabi na ng ating Supremo, mangyari o maganap na ang lindol sa Bohol. Hinagupit ang Bohol ng 7.2 magnitude na lindol. Diyos po ang nakakaalam sa lahat. Monitor ng Ama ng Langit ang lahat ng mga kaganapan ng sanglibutan. Maniniwala tayong lahat. Kahit naman pangyayari ngayon ng ating bansa, napakagulo may mensahe ang Diyos dito sa langit. May luma na babaguhin, ibang talakayan. Baka maligaw tayo. Balik tayo. Ang 12 kilometers na butas, mas malalim pa sa Marianas Trench. Ang Marianas Trench, nasabi ko na 11.5 kilometers ang lalim. Ano ang meron dito? Lilinawin natin ng kaunti. Ang deuterium, tinatawag na heavy water, mabigat na tubig. Ito ay sa mga Amerikano kasi ito ay ayon sa kanilang eksperimento. Ngayong deuterium, bakit binansagang heavy water? Napaliwanag ko na. Dahil ginawa nila itong ice, ito ay lumulubog kung ilalagay sa tabo at ang ice na ordinary water, tubig na may oxygen lumulutang, kaya heavy water. Pag sinabing heavy water, mabigat na tubig. Eto ang Marianas Trench, 11.5 ang kilometers ang lalim. Ang nabutas sa Bohol, mayroong 12 kilometers na lalim.
kung saan ang pinakamalalim ang deuterium nga heavy water dumadaan at lumulubog sa pinakamalalim na porsyon ng buong mundo. Pagkabutas ng Bohol na mas malalim pa ka sa Marianas Trench, ito'y nagbigay ng daan sa deuterium papuntang Region 7. Take note ha, nagbigay ng daan, dumadaloy ang deuterium papuntang Region 7 at sa Siquijor ito banda. At pagdating sa Siquijor, dumaloy ito papuntang Dapitan City. Kung meron tayo na sa radio station, talakayin ko ito sa YouTube channel para makikita ninyo ang mapa nito. Okay. Ang Dapitan City ang kanyang huling destinasyon. Maliwanag ha? Dinala ng Diyos sa Dapitan City ang huling destinasyon ng deuterium. Okay. Dito tayo mag-uusap. Ano ang Dapitan City? Ano ang sekreto ng Dapitan City? Bakit dito dinala ng Diyos sa Dapitan City ang pinakahuling destinasyon ng deuterium? Ganito lamang. Ito ang istorya ng Dapitan City. Ang sekreto ng Dapitan City, malaki ang ugnayan nito sa deuterium ng buong mundo. Ang Dapitan City naging chartered city by the virtue of Republic Act 3811. Ibig sabihin ng virtue, kapangyarihan. Pinirmahan ito ni Pangulong Diosdado Macapagal taong 1963, buwan ng Hunyo. At ito ang pinakaunang syudad na kinilala na banal, Shrine City. Lumipas ang 10 taon mula noong 1963, sumapit ang 1973. Panahon na ito ni Pangulong Ferdinand A. Marcos. By the virtue of Presidential Decree 105 noong 1973, month of January, kinikilala na banal na syudad sa buong bansa kasi gideclare ito ni Presidente Marcos na Shrine City. Mula noon hanggang ngayon, kinikilala ng National Park at ang budget nito ay galing din sa national. Okay, ang Dapitan City, naging National Park. Why? Naging tahanan ito ni Dr. Jose P. Rizal. Malaki ang ugnayan nito. Makinig kayo sa bayanang Pilipinas. Sino si Dr. Jose Rizal? Dr. Jose Protasio Y. Alonso Realunda. Sino siya? Mga kapwa ko Pilipino, maaari nating pag-usapan ito ng kaunti. Kaunti lamang. Ano ang papel ni Dr. Jose Rizal sa deuterium ng ating mundo? Okay. Si Dr. Jose Rizal, isang tao nga nangangarap na makaahon ang Pilipinas o ang mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila na maalipin sa atin. 1565, naging opisyal nga alipin ang Pilipinas sa mga kamay ng Kastila. Si pinanganak si Dr. Jose Rizal, more or less 200 years. Nakita niya ang paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Nasa Spain siya. Pinapangarap niya na lumaya ang Pilipinas, ang Pilipino sa pagkaalipin sa kamay ng mga Kastila kasi ginawa tayong karabaw. Okay. Gumugulong ang istorya. Si Jose Rizal, mahabang istorya nito na pero puntos by puntos na lang tayo. Si Jose Rizal, sa totoo lang, nagbuwis ng buhay. Hinihiling ng mga Kastila ang kanyang buhay para lumaya tayo sa kahirapan. Lumaya nga ang Pilipinas o ang mga Pilipino sa kahirapan, lumaya tayo. Diyan sa Luneta, December 30, binuhis niya ang kanyang buhay. At alam ba ninyo nga 7:03 ng umaga,
bago kinalabit ang baril na kikitil sa kanyang buhay, mayroon siyang binanggit. Consumatum est. Ang ibig sabihin nito, natapos na. Ano ang natapos na? Ang mission niya. Ibigay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng mga Pilipino. Nangyari, naganap ang lahat. Lumaya tayo sa kamay ng mga Kastila. Dahil sa kanyang dugo nga dumadaloy, binuwis at ang kanyang buhay. Yan po ang istorya ni Jose Rizal. Bago siya pinatay, ating balikan ng kaunti. Nung siya ay dalhin sa pinakamalungkot na siyudad, ang pinakamalungkot na lugar ng Dapitan City, Zamboanga del Norte, para doon siya ikulong, i-exile siya doon. Alam ba ninyo ang nangyari? Pag-apak ni Jose Rizal sa Dapitan City, ito ay nangyayari 1896, nagkamali ako, no? Okay, nasa historya ito. 1892. May rescue sa akin. 1892, araw ng linggo, sa Barangay Santa Cruz. Araw ng linggo, alas 7 ng gabi, pag-apak ni Jose Rizal, sinambit niya ang katagang Mindanao is the land of promise. Okay. Mindanao is the land of promise. Ibig sabihin, lupang pangako. Meron akong isi-share sa inyo, sa akin lamang ito. Hindi ko na po dalhin sa inyo, kanya-kanya tayong paniniwala. Sa akin lang lamang itong ideya. Nung sinabi ni Jose Rizal nga Mindanao is the land of promise, lupang pangako ang ibig sabihin nito. Balik tayo ng kaunti. Kung pag-usapan natin ang lupang pangako, kayo ay dalhin ko. Ang lupang pangako, ito ay nangyari lamang sa istorya sa Kanaan. Jerusalem, Israel. Doon sa Israel, pag-usapan natin sa mga mananampalataya, pero teka muna, palalahanan ko kayo. Tayo ay walang pinag-usapang relihiyon, sekta, non-sectarian tayo, pero napakahalaga po ng pangyayari na ito. Sa akin lamang itong ideya. Doon sa Israel, mayroong Jesus Christ nga nagbuhis ng buhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa mga mananampalataya. Ating ikumpara dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, mayroon ding Jose Rizal nga nagbuwis ng kanyang buhay, ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Ito ay nagkataon ba lamang? Ano ang ibig sabihin ng mga pangyayari? Mahabang usapin, mahabang talakayan, hindi tayo mag-istorya kung ano man ang meron tayong pinaghahawakan. Pag-usapan lamang natin yung mga bagay nga napakahalaga. Okay. Hindi ko sinasabi sa inyo ng Pilipinas, Israel, ha? Tama, ha? Malayo na po ang usapin na yan. Kinukumpara ko lamang yung mga pangyayari. Ito ba ay nagkataon lamang o ito ba ay malaki ang kahulugan ng kwento na ito sa ating buhay? Okay. Sa malayong silangan, no? Kasi ang Israel, Middle East. Ang Pilipinas, malayong silangan. Ang Pilipinas, actually, noong unang panahon, ito ay mga nitibo nakatira dito. Wala pang alam na Jesus Christ. Wala, ha? Mga nitibo.
Ang paniniwalang ito dumating sa Pilipinas kasi tinanggap ito ni King Humabon sa Cebu. Taon 1521, April 14, alas 8 ng umaga, araw ng linggo, na nagpabinyag sa Katoliko Romano, sa mga pari kasi nagdala nito si Magellan. Tinanggap ang krus ng Santo Niño sa Cebu at nagpabinyag ang 800 katao ni King Humabon at mula noon nagiging abode of Christian faith ang Pilipinas. History po ito. Hindi ito walang kinalaman sa mga sekta natin ha. Okay. Ang mga pangyayari na ito, napakalaki po ng ugnayan. Napakalaki ang ugnayan nito sa ating Deuterium sa Pilipinas. Ganito lamang po. Meron akong tatalakayin sa inyo, pero hindi ibig sabihin na tayo ay relihiyon. Sa isang bahagi ng mundo, may tumbok ang Diyos sa langit, ang Pilipinas. Kung paniniwalaan nating lahat, may proteksyon at hinawakan ng kamay ng Diyos itong ating bansa. Ito ang magiging tagapagmana ng kayamanan ng buong mundo. Disenyo ito ng Diyos at ang kapalaran na ito ng mga Pilipino, ginuhit na po ng Diyos sa pisngi ng ulap. Hinubog ng kalikasan ang Pilipinas dito sa malayong silangan, dinala ang deuterium o hydrogen gas sa ibang pagkakataon. Pag-usapan natin ito, paano dinala ng Diyos ang hydrogen gas dito sa Pilipinas kasi nagsimula ito doon sa Puerto Rico. Ibang talakayan po. Ito ang susunod na enerhiya sa buong mundo. Mula sa Central America ito, naglakbay ng 12 kilometers papuntang Pilipinas. Maraming bansa ang dinadaanan bago ito makarating sa Pilipinas at sa lakas ng agos of pressure nito, hindi siya maaring pakialaman sa mga bansang kanyang dinadaanan. Huling bansa ang dinadaanan nito ay Japan at nagmanifesto ang galaw ng deuterium sa Japan. Ang Japan maliit na lupa, nag-iisang isla, kayang-kayang ugain sa agos ng deuterium kaya ang Japan laging inuuga. Sanay ang mga Hapon sa lindol nito. Kaya sila ang pinakaunang nag-imbento ng bahay na may mga gulong na sumasayaw lamang sa lindol. Alam nila ito. Alam ba ninyo nga mula sa Japan, dinala ng Diyos ang deuterium sa Marianas Trench. Mula sa Marianas Trench, kinuha ng Diyos muli, pinasok sa Surigao at dito sa Surigao naghanda ang Diyos ng mga isang imbakan, malaking kanal. Nasabi ko itong nakaraan, 85 million barilis ang sukat ng laman ng deuterium sa kanal na ito at kayang konsumuhin ito ng buong mundo sa araw-araw na pangangailangan nito. Mapalad ang Pilipinas. May malaking kaganapan sa bansang ito. Kailangan maging modelo ng buong mundo ang bansang ito. At dito magsimula ang katuwiran, kabutihan ng Diyos sa langit. Maging paraiso ang Pilipinas at tularan sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas, ilalagay niya ito sa pinakamataas na tuktok ng sanglibutan. At napakaswerte natin mga lahing Pilipino. Kilalanin tayo at tularan ng lahat ng mga lahi sa balat ng lupa. Pero, bago mangyari ito, kailangan maganap muna ang kanyang mga hinahanap nga tagapagmana. Sa bansang ito, ating pag-uusapan sa ibang panahon kung ano ang sekreto para mabuksan ito. Hindi makukuha ang deuterium sa mga tao nga may mga sariling interes. Mga negosyante nga walang iniisip kundi ang sariling kapakanan. Kahit ang ating gobyerno,
kung walang plano ito nga ibahagian tayo mga Pilipino, hindi ito ibibigay sa ating mga kamay nila. May tamang sekreto at may tamang panahon. Ang tamang sekreto para mabuksan ito, kailangan mabuo ang pamilya ng Diyos, yung mga uhaw, gutom at hubad na kanyang pinangapangakuan nga bubusugin, painumin, at bibihisan. Hanggat walang programa nga kailangan makinabang nito, kahit yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, kahit yung mga nakatira sa kabundukan, mga malayong lugar nga hindi na po kinikilala ng ating komunidad. Basta Pilipino, kailangan makinabang dito. Kaya kailangan ang isang programa na mayroong pagmamahal sa kapwa. Yun ang secret code para mabuksan ang deuterium na ito. Hanggat walang programa na makinabang dito ang mga Pilipino, hindi ito ibibigay ng Diyos. Kaya sa ngayon, unti-unti nating binubuo ang isang pamilya nga may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang ating programa simple lamang. Simulan natin sa asosasyon, i-associate natin ang mga Pilipino, ipaalam sa lahat ng mga Pilipino, salamat sa mga coordinator nga nagpagod at nagbigay ng inyong dedikasyon para pagsulong sa advokasya na ito. Unahin natin nga buuhin ang 50 million o 50% out of the total population ng Pilipinas. Buuhin natin sa isang pangako, isang grupo, gawing pamilya na kung saan namamayagpag ang pagmamahalan. Pantay-pantay tayong lahat nga nilikha ng Diyos. Pag nabuo na natin ang malaking pamilya, kasama nating bitbitin ang lahat ng mga Pilipino, kahit nakatira dyan sa kalye, sa ilalim ng tulay mga informal settler, bitbitin nating lahat. Itayo natin ang isang korporasyon nga sila kasama dito nga nagmamay-ari. Pagmamahal sa puso ng bawat isa ang ating pairalin. Kasi ito yung susi para mabuksan ang deuterium na ito. Ang deuterium na ito, sa totoo lang, hawak ng kamay ng kalikasan at hawak ito ng kamay ng Diyos. Sinabi ko na ito sa iyo nung nakaraan. May tumbok nga tagapagmana ang Diyos. Kailangan sa bansang Pilipinas, mabuo muna ang dalawang lahi ng mga anak ng Diyos, ang Muslim at ang Christian. At nagsimula na ngayon ang proseso na ito sa ating bansa. Pag natupad nga mabuo na po ang dalawang lahi, nagkakasundo, nagmamahalan, nagkakaisa, at buo na ang 70 million Pilipinos nga mag-claim ng deuterium na ito, that's the time ibibigay ng Diyos at buksan na niya ang bibig ng lupa, ibibigay na niya ito doon sa tamang lugar at hindi lang po. Ngayon tinatalakay natin ang Dapitan City, ang kayang huling destinasyon. May huling destinasyon pa ito. Diyan sa Olutanga, Sibugay. Tatalakayin natin ito sa susunod nating pag-uusap. Baka bukas po, madugtungan natin ito. Bakit nasa Olutanga, Sibugay ang deuterium at doon ito nagmanifesto? Ano yung pakay ng Diyos? Bakit dinala niya sa Olutanga, Sibugay ang pinakahuli o final destinasyon ng kalahati ng deuterium na ito? Para sa mga Muslim brother. Napakalaki ang papel ng mga Muslim brother. Hindi ito bubuksan ng Diyos hanggat wala ang mga Muslim at Christian. Kailangan nagkakasundo at nagkakaisa dito sa Pilipinas. Yun ang tamang sekreto. Mamahalin natin ang ating mga kapatid na Muslim. Malaki ang kanilang gampanin sa bansang ito. At sila ay tinawag na rin ng Diyos ngayon para sa pagkakaisa, para i-claim natin ang ating kayamanan.
Bukas pag-usapan natin ang ating programa muli. Segundo na lamang tayo. Maraming salamat sa mga coordinators. Maraming salamat sa mga Muslim Brother Group, BARM Group dyan sa Mimarupa nga nagtrabaho ngayon. Sir Nelson Calextro, magkikita din tayo muli dyan sa lugar na yan. Hihimukin natin si Dato Ting na makarating tayo dyan. Bukas uli, magandang gabi sa inyong lahat. Si Ate Dina, please sundan ninyo yung ating YouTube channel, PDDY Secretary. Please like, share, and subscribe para marami tayong matutunan. Mag-usap-usap po tayo. Maraming salamat. Magandang gabi.